Our portion of scripture, Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa 2 Corinthians chapter 4, reading verse 14 at saka verse 18. For like affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. When we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Naisong dalhin sa ating kalagitnaan ang isang mensahe na pinamagatang looking at the things not seen. Tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Let's come to the Lord in prayer. Ngayon natin si Sister Melinda na mag-pray for God's word. Sa ating paglilingkod sa Diyos at sa pag-ipaugnay natin sa Panginoon, ang pananampalataya is a prerequisite, meaning it is a necessary requirement. Kumbaga, kinakailangan. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6 na kung wala ng pananampalataya ay hindi natin maaaring magiging kaluguran ng Diyos. At ang sinumang lumalapit sa Kanya ay sumampalataya na siya nga ay Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa lahat na sa Kanya ay nagsisihan. Amen. So in our relationship with God, we must have to choose to believe that God exists, na may Diyos. At alam natin na siya ay Diyos na hindi gawa ng kamay ng tao, dapat siya ang may likha at may gawa ng lahat ng bagay. Amen. He is the God, the one true God, the only living God, the most powerful God. Siya ang iisa at tunay na Diyos at isang makapangyarihang Diyos. Praise the Lord. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 na ang ating Christian life ay alakad ng pananampalataya hindi sa pamamagitan ng paningin. Now we walk by faith and not by sight. Romans chapter 1 verse 17 tells us that therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Na ang katwiran ng Diyos ay nihayag para sa atin mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya, sapagkat ayon sa nasusulat, ang matuwid ay mamumuhay o mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Pag sinabi nating substance o kaya kapanatagan, it speaks of assurance o kaya kasiguruhan. At dahil mayroon tayong kasiguruhan sa dahilan na ang basihan ng ating pananampalataya ay hindi tao, hindi salita ng tao, mga kapatid, kundi the basis of our faith is God and the faithfulness of God. Na ang Diyos na nangako ay Diyos na matapat at ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago. It's based on the unchanging Word of God. Alam natin na ang Diyos ay matapat at ang sabi ng mga kasulatan na nothing of the good word of the Lord shall fail. Amen. Walang anumang mabuting salita ng Panginoon na mabigo. Praise the Lord. Mayroong nagsabi na faith is to believe what we do not see, and the reward of faith is to see what we believe. No, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. At ang ganti ng pananampalataya ay ang makita ng ating mga pinaniwalaan o sinampalatayanan. Praise God. Doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi na tayo ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, natapos sa mga bagay na di nakikita.
Sapagat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ang mga bagay na di nakikita ay pangwalang hanggan. Amen. So we are, in our Christian life, ang focus natin ay hindi sa mga bagay na mga bagay sa mundong ito, sapagkat mga bagay sa mundo ay pansamantala. Amen. At lagi natin nababanggit na mga bagay sa mundo ay nasisira, naluluma, nabubulok, nauubos, ninanakaw, pinakalawang, tinatanga. Ang lahat ng bagay ay may katapusan. Tatapat ang mga bagay na upo sa langit na kahit hindi pa natin nakikita, mga kapatid, ito ay pangwalang hanggan. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating paipaugnay sa Diyos, mga kapatid, ang sabi ni John na huwag natin ibigin ang mga bagay ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan, sapagat ang sino mang umiibig sa libutan ng pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Ano ang nasa sanlibutan? Kundi kayabangan ng buhay, ang kita ng laman at kita ng mga mata, at ito ay hindi sama kundi ito ay sanlibutan. Amen. At ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay mapaparang, yung lamang gumaganap sa kalooban ng Ama ang manatili magpawala hanggan. Praise God. Hallelujah. So, na hindi nakikita ng ating paningin, na dapat ito ay mga bagay na pangwalang hanggan. Amen. Maalala natin si Tomas no, sa John chapter 20, noong ang Panginoon Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay, he rose from the dead. At ang mga alagad ay nakatipon sa isang silid na nasarado ang pintuan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Ang Panginoon Jesus ay dumating at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Jesus Christ came and stood in their midst and said unto them, peace be unto you. At pinakita niya sa kanila ang kanyang kamay, ang kanyang tagiliran, at ang mga alagad ay naganap, nakita nila ang Panginoon. Pero at that time, hindi nila kasama si Tomas, na tinawag din natin Didimo, na isa sa dalawa, one of the 12. He was not with them noong Jesus Christ appeared to them the first time. Kaya sabi ng mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. But Thomas said, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Maliban na makita ko ang kanyang mga kamay at ang butas ng ahako sa kanyang kamay, at aking may suot ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. But after 8 days, nagpakita muli ang Panginoon, kasama na si Tomas. Then Jesus came, the doors being shut, tumayo uli sa kanilang kalagitnaan at nagsabi, peace be unto you. Jesus said to Thomas, reach hither thy finger and behold my hands, and reach hither thy hand and thrust into my side. At isuot mo ang iyong kamay sa butas ng ako sa aking kamay, at idaiti mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, and be not faithless but believing. Amen. Ang sabi ni Tomas, my Lord and my God, Panginoon ko, Diyos ko. Amen. Ang sabi ng iba, sabi ng INC na tao lang Panginoon Jesus, at ang sabi ni Tomas na my Lord and my God, dahil sa nabigla lang siya. It was an expression of surprise, pagkabigla. Para bang may kasama ka, tapos nadulas ka, sabi ng aswang ka. Hindi na kasama mo aswang. Expression lang yun. Pero mga kapatid, that was a confession of faith. Amen. Sa dahilan ng kanyang kakulangan ng pagsampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya nung nakita niya ang Panginoon ang buhay na muli, hindi na niya hinipo pa ang kamay ng Panginoon na ikaw ba talaga yan? O totoo ba talagang may sugat ka sa iyong tagiliran? Pero sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko.
Praise the Lord. At ang sabi ng Panginoon, ikaw ba ay naniwala sapagkat ako'y nakita, mapalad yaong hindi pa nakakita na nakapwa naniniwala. Amen. Praise God. Just the other day, who have not seen yet believe. Praise God. Sa tao kasi, to see is to believe. Pero sa Panginoon, believe and you will see. Praise God. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, meron akong 1 million, 1 million, sabihin nyo, gusto totoo ka talaga? Maniwala ako sa iyo. Sabi niya na, maraming nasabi na, maliban na ipakita mo sa akin, hindi ako maniniwala. Pero ang sabi nga ng, I think Romans na, if we will confess with our mouth the Lord Jesus and shall believe in our heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Na naroon dapat yung pananalig natin, mga kapatid, na ang Panginoon Jesus ay hindi lamang nag-alay ng Kristo doon sa krus, di lamang siya namatay para sa ating kasalanan, na dapat siya ay nabuhay na muli. Amen. So that we can also have that hope of a glorious resurrection. Praise God. Hallelujah. Amen. Doon sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi na, I think sa Hebrews chapter 12, na looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Amen. Ang Panginoon Jesus ang siyang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. It means that our faith originates from God, from Him. Siya ang nagsimula ng ating pananampalataya. At ang sabi nga ng mga kasulatan, ang Diyos ay nagbigay ng sukat ng pananampalataya sa bawat tao, sa bawat pananampalataya. God give every man a measure of faith. Amen. But He is not only the author, amen, but He is the finisher of our faith. Tagapagtapos, tagapagsagdal ng ating pananampalataya, the completer or the finisher of our faith. And we have that confidence of this very thing, that He which began a good work in us will complete it until the day of Jesus Christ. Amen. Na ang Diyos na siya nagsimula ng mabuting bagay sa ating buhay ay kaya niya ito ay pakasangkalin hanggang sa karawan ng ating Panginoon Kristo. And that promise is based on God's faithfulness to His Word. Amen. Na what God has started in our lives, He will be able to finish it. Amen. Until the soon return of Jesus Christ. Ay nabanggit ko minsan na sino ba si Kung Revilla ba yung may pelikula na umpisa ng author, mga kapatid, ay sinalin din na ibig sabihin ay captain o kaya kapitan, tulad ng isang barko. At ang Panginoon Jesus ang siyang kapitan ng ating mga barko, mga kapatid. And He is able to take us from the port of origin and simply lead us to the final port of destination. Amen. Ang Panginoon ay may kakayanan na tayo dalhin, mga kapatid, safely mula sa daungan na ating kung saan tayo nanggaling hanggang doon sa daungan ng ating patutunguhan. Amen. And our Christian life ay makatulad ng isang voyage o isang journey na maaaring we will encounter raging storms. May mga bagyo. Sa bagat ang unos ng buhay are inevitable. Kung baga, bahagi ng buhay yan. Tayo makaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Maaaring ihip ang malakas na hangin, tataas ang malaking mga alon, mga kapatid. Praise God. And that our ship may be tossed to and fro, but the captain of our ship is the master of the sea. Amen. Hallelujah. At even the winds and the waves obey His voice.
Praise God, na tulad sa panahon ng mga lagat, when they encounter the storm, sabi niya, sa malaking unos, peace be still, and there was a great calm. Amen. Nagkaroon ng kapayapaan. Kaya nga sila ng sino ang taong ito that even the winds and the waves obey His voice. Praise God. If Jesus is the captain of our ship, mga kapatid, there will be storms, there will be raging storms. Amen. But there will be no storm that can sink it. Amen. Walang bagyo o unos na makapagkaluin ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. He will still our storm, or He will still our hearts. Amen. Sa Psalms 107 verses 23 to 21, I think na-share ko na sa inyo ito minsan, na tulad ng mga bumababa sa mga sasakyang dagat na naaalakal doon sa great waters, na sila yung makita na ang gawa ng Panginoon at ang wonders sa kalaliman, wonders in the deep, sapagkat ang Panginoon ang magpadala ng malaking unos, stormy wind, and lifted up the waves thereof. Sabi dito na sila itaas hanggang doon sa langit at ibababa doon sa kalaliman. At ang kanilang mga kaluluwa ay natuna dahil sa kabagabagan. Their soul is melted because of trouble. Amen. At sila ay gigiray-giray, kundi susuray-suray, they stagger, katulad ng isang lasing, a drunken man, and they will be at their wit's end. Yung wit's end ay dulo ng kanilang karunungan, hanggang sa kanilang karunungan ay mawala. You don't know what to do next. Mayroon kang pag-alala, mayroon kang palamba, mayroon kalituhan, at mayroong kawalang pag-asa, naroon yung helplessness. So, wala kang nakatawagang tutulong sa iyo. You have exhausted all your mental resources and you are overwhelmed. Sapagkat ang solusyon ng iyong problema is beyond what your human intellect can do. Is you cannot find any solution or course of action, and it seems there is no way out. The answer to your problem or need is beyond human capability. You are at your wit's end, mga kapatid. Pero ang sabi ng isang writer, na faith does not operate in the realm of the possible. Amen. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Amen. Kapag tayo, mga kapatid, ay mawalan ng kapangyarihan o kalakasan at aliluhan sa ating mga sarili, yun ay isang opportunity ng Panginoon ay gagawin himala sa ating mga buhay. Kasi magkahayag ang kanyang kapangyarihan at gagawin niya ang mga bagay na hindi tayo gawin ng tao, mga kapatid. Kaya sabi ng talatang ito na lagi natin nababanggit na man's extremities are opportunities for God's intervention sa ating buhay. Na yun ay panahon na ang Diyos ay magpapahayag ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Na siya ay magpapahayag sa ating kaligitnaan ng kanyang mga himala. Amen. What is the best time for us to see a miracle from God whenever we put our trust in the Lord? Praise God. Hallelujah. Kaya ang sabi sa verse 28, na sila ay dumaing sa Panginoon, they cry unto God in their trouble. Sa kanilang mga kabagabagan. Lagi natin nababanggit na God is only a prayer away. Amen. Ang Diyos ay kasing lapit lamang ng dasal. At ang Diyos na ating pinaglingkod, sabi natin na siya magkapangyarihang Diyos. Ang nangako na, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Praise God. Hallelujah. Kaya nung si Pedro, mga kapatid, ay nag-try na lumapit sa Panginoon, na lumalakad sa dagat. Sabi niya, sa Panginoon, pupunta ako sa iyong pinarulunan. Sabi ng halika.
siya ay step out of the boat. Nagsimula siya lumakad, mga kapatid. Sa dagat, kung nakita niya na malaki ang mga alon, malakas na hangin, amen, ang kanyang paningin na nakatuon sa bagyo na sa kanyang paligid at nagsimula siyang lumubog. And then he cried out to the Lord Jesus Christ, Lord, save me. Amen. At inunat ng kanyang kamay, hinawakan siya, mga kapatid, at umakat sila sa tubig o sa dagat kahit na mayroong bagyo, sapagkat sakala lamang nung siya nakakasok muli doon sa bangka. Ang sabi ng mga kasulatan, then then the storm was deep. Karoon ng kapayapaan. Ang sabi ng mga kasulatan, huwag po tayo mag-alala sa anumang bagay, kundi ang lahat ng bagay dalhin natin na may pagpapasalamat dahil, amen, sa Panginoon, na ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan. Praise God. Let your request be made known unto God. Praise the Lord. And the peace of God that passes all understanding shall keep your hearts and mind in Jesus Christ. Praise God. It says, He maketh the storm to come so that the waves are still. Sila nangagalak, mga kapatid, because they be quiet, so He bringeth them unto the desired heaven. Na sila ay dinala ng Panginoon na ligtas doon sa nais nilang daungan. Praise the Lord, hallelujah. Sa ating Christian life, mga kapatid, ang Diyos ang siyang nauna sa atin. Siya ang ating great shepherd, alam niyang daan na ating lalakaran. Siya ang kapitan ng ating barko, mga kapatid. Alam niya paano tadalhin sa safely to our desired heaven. Praise God. God is the captain of our ship. He will be able to bring us safe to our part of destination. Praise God. Everybody say amen. Amen. Sabi nga ang pananampalataya, amen, will drive away anxieties, worries, and fear. Praise God. Pero sabi ng mga kasulatan na ang ating pananampalataya dapat ay may kalakip na gawa. Sabi ng James chapter 2 verse 17 to 18, ating pananampalataya kung walang gawa, being dead alone, is dead, being alone. Ito ay baog sa pagkag-iisa. Sabi ni James, na maaaring tayo magsasabi, ikaw ay merong pananampalataya, ako ay may gawa. Pakita mo sa akin aking pananampalataya na walang gawa. Pakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Amen. Faith and works must go together. Praise God. Genuine faith is active faith. Buhay na pananampalataya ay may kasamang pagkalima sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Faith must always be accompanied with obedience to God's command. And oftentimes, tayo tatawagin at utusan ng Panginoon tungo sa pagdako sa isang lugar na hindi pa natin alam kung baka He will lead us to some places unknown. He will lead us to some things that are unseen. Hindi pa natin nakikita ang katunayan ng mga pangako ng Panginoon. Amen. Katulad ni Abraham, kung siya sumampalataya sa Panginoon at tinawag ng Diyos mula sa Ur ng Chaldea, sa dalhin siya sa isang lupain na magiging kanyang mana. By faith, Abraham, when he was called to God, he was called to go into a place which he should after receive for an inheritance, he obeyed. And he went out not knowing whither he went. Na siya ay sumunod at talima. Na hindi niya alam kung saan siya paroroon. Siya naniwala, mga kapatid, na ang Diyos ang maging gabay niya at mag-lead sa kanya doon sa lugar kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Faith without work is dead. It's just like a body without a spirit. Amen. Faith is acting on the Word of God. Amen. Malala ko yung kwento ni Pastor Ompad na may isang
Babalancing act ng tao sa circus. Tinatawid niya ang lubid. Mga kapatid na mayroong dalang ang balance. Sabi niya, himala ba kayo na kaya kong tawidin ang lubid na ito? Sabi ng mga tao, tawid mo muna. Kung kaya mo, maniwala kami. Tinawid niya mga kapatid. Kung naniwala na kayo, sabi naniwala na kami. Pero sinong maniwala na kaya ko rin tawidin ito, ang lubid na ito, sa pamagitan ng aking motorcycle? Sabi naniwala kayo, kaya kong tawidin ito. Sabi nila, tawidin mo, maniwala kami kung kaya mo. Tinawid niya mga kapatid. Sabi niya, kung sino ang naniwala na talagang kaya kong tawidin ito, mag-cry dito sa aking Quran. Sabi ng mga tao, tumayog ka lang mag-isa, tumulog ka ng isa. Sometimes we believe in God and we believe on His words, but we don't act on His words. Amen. Si Abraham ay tinawag ng Diyos, tumalima siya, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. And Abraham, like Abraham, we obey the Lord, for we also desire a better country. Naghahanap din tayo mga kapatid na papuntahan ng isang mas mabuting lugar, na isang lugar na makalangit, a heavenly country. Amen. That God has prepared for us a city. Nakatulad kay Abraham, ang Diyos ay naghanda sa atin ng isang syudad. Praise God. In my let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen. If it were not so, then I would have told you. But I will go there. I will go there and prepare a place for you. And I will come again and take you unto myself, that where am I, there you may be also. And we are looking for a city whose builder and maker is God. Amen. Nag-ayos sa Panginoon, susunod sa Panginoon. Amen. Sapagkat tayo rin, mga kapatid, ay naghanap ng isang syudad na mayroong pundasyon na ang gumawa at ang naglikha nito ay ang Diyos. Praise God. Nung sinawa mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon para gumawa ng isang daong sapagkat kanyang gugunawin ang mundo dahil sa sukdulan na ang kasalanan ng tao. By faith, Noah, being warned of God of things not seen, siya ay binigyan ng Panginoon ng mga babala, ng mga bagay na hindi pa niya nakakita. He was moved with fear and prepared an ark to the saving of his house. Amen. Na siya ay naggumawa ng isang daong naghatid sa kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Praise God. Hallelujah. Sa ating panampalataya mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa natin nakikita ang katunayan mga kapatid o ang katuparan ng mga pangako ng Panginoon. But we believe because it is the word of God, and nothing of the good word of the Lord shall fail. Praise God. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Faith honors God, and God honors faith. Praise God. Sa pamagitan natin pagsampalataya, naluwalhati natin ang Diyos. Amen. And then, God also honors our faith. True faith is demonstrated through our obedience. Amen. Ang tunay na panampalataya ay ating na ipapahayag sa pamamagitan ng ating pagtalima sa salita ng Panginoon. Faith with obedience, so faith plus obedience equals the blessings ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Faith plus obedience, amen, equals good success. Amen. It means growth and greater revelation of God and His plans and His purposes sa ating buhay. Faith with obedience equals a closer and a deeper walk and relationship with God. Faith with obedience equals answered prayers. Amen. Faith with obedience equals peace in our troubled times. Amen. Praise God. Ay atin ang tatanggapin. Praise God. Hallelujah. And faith with obedience equals the presence of God sa ating buhay. Kung tayo dadako sa presensya ng Panginoon na ating sinasamba ang Panginoon sa tunay na paraan, sa Espiritu at katotohanan sapagkat
tayo naniwala na pag atin siyang masamba, na bigyan natin ng Panginoon ng kaluguran at bababa ang presensya ng Diyos at kikilos sa ating kalagitnaan. And wherever the presence of God is, there is joy unspeakable, full of glory. Amen. Praise God, because in the presence of God is fullness of joy, and in His right hand are pleasures forevermore. Amen. Hallelujah. Our desire and willingness to obey the teachings of Jesus is the heart of our walk of faith in the Lord Jesus Christ. Ang pinakasentro, mga kapatid, ng ating paglakad ng panampalataya ay ang hangarin natin at ang willingness natin na sundin ang mga tinuturo ng ating Panginoon Jesus. Amen. At sundin ang kanyang halimbawa. It's the heart of our walk of faith with the Lord Jesus Christ. Because our obedience is the visible expression of invisible faith, of our invisible faith. Obedience is an act of faith, and disobedience is a result of unbelief. Praise God. Minsan sa ating mga panampalataya, makakaranas tayo ng pagsubok sa ating panampalataya. Pero ang sabi ni Apostle Peter, na ang pagsubok ng ating panampalataya ay pang mahalaga kaysa ginto na gold and pearson. Ang ating panampalataya will be tried with fire. Tayo masumpungan para sa kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa pagpapahayag sa panahon ng kapahayagan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay to prove our faith is genuine. Like a gold, it will be tried through a fire. And it will come forth as a pure gold. And all the stain and all the dross are taken away. Praise God. The trial of our faith produces endurance. Amen. And let endurance have its perfect work, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen. Ang pagsubok na ating panampalataya is simply to strengthen us and to establish us in the faith. 1 Peter chapter 5 verse 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Amen. Ang pagsubok na ating panampalataya is to make us humble. Na tayo ay maring manatiling magpagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, to keep us from being conceited. Amen. That we will continue to put our trust and dependence on God. Na sa ating mga kahinaan, mga kapatid, ang ating pananalig ay nakalagak sa biyaya ng Panginoon na mayroong kasapatan. Na sa ating kahinaan, na sa ating mga infirmities, in our weakness, the strength of God is made perfect. Praise God. Everybody say amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Hebrews chapter 11 ay tinatawag nating a list of the heroes of faith, mga bayani ng panampalataya. Katulad ni Gideon, ni Barak, ni Samson, ni Jephthah, ni David, he subdued kingdoms, they turned blind armies of aliens, and tulad nila Daniel, that stopped the mouth of lions, and they waxed valiant in fight. The three Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego, quenched the violence of fire. Ang sabi nga ng mga kasulatan, that through their sufferings, they will receive a great reward. Bakit natin kanina na the affliction of this present time, which is but for a moment, is not worth to be compared to the glory that shall be revealed in us. Ang ating mga kapagindaan, ito ay
pansamantala lang gumagawa sa atin ng lalo pang higit na a greater weight of glory. Praise God. Hallelujah. May mga panahon na minsan para bang nagkukulang na tayo ng pananampalataya sa Panginoon when God seems does not deliver on His word. Amen. Sa Hebrews chapter 11, it also speaks of men and women na para bang God did not deliver them from the trials sa kanilang buhay. Now, some of them were tortured. They went through trials of cruel mockings and scourging. Sa kanila, sila ay mga iniimpusta, pinagpapalo. Sila ay mga nakulong. They were they suffered of bonds and imprisonment. Iba sa kanila ay pinagbabato o sawn asunder. Some were slain with the sword. Sila ay they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. They wandered in desert and in mountain and in dens of caves of the earth. Pero ito ay pinangyayari ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban na ang sabi ng banal na kasulatan so that they will obtain a better resurrection. Amen na sila ay makasumpong ng mas maiging pagkabuhay na mabuli. Ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, that if we will suffer with Him, we shall also reign with Him. Kaya ang tulad ng panalangin, di pa dapat ay maging panalangin din ng bawat isa, oh, that I may know Him and the power of His resurrection and in the fellowship of His suffering. Na makilala natin ang Diyos, mga kapatid, hindi lamang sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, kundi sa pag-share din natin sa kanyang mga kahirapan, being made conformable unto His death. Pamigitan ng biyaya at panampalataya, praise God, hindi sa pamigitan ng ating mga sarili, hindi sa ating mga sariling gawa na tayo maaaring magmamalaki. Pero ang sabi ni Pablo na Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live through the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Ito ay nangulugan, mga kapatid, na ang ating panampalataya. Our Christian life is a continuous faith. Patuloy na paglagak ng ating dependence or reliance sa Panginoong Jesucristo na siya umibig sa atin, namatay para sa atin. Praise God. We rely on the indwelling presence of the Holy Spirit sa ating buhay, which is the source of our strength. Amen. Trust His guidance. Praise God. At tayo ay pinakuha ng Panginoon ultimately ay magtatagumpay. 1 John chapter 5 verse 4, whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Praise God, at tayo magtatagumpay sa libutan dahil sa ating panampalataya. Praise God. Sa dahilan ng ating Panginoon Jesus, may akda, tagapagtapos ng ating panampalataya. Dapat ang ating mga paningin, ang paningin ng ating panampalataya sa Diyos lamang nakatuon, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Hallelujah. Yung looking doon ay hindi lang simply a fleeting glance, ni lamang ito ay sumiyap sa Panginoon, kundi fix our eyes on Him, focus our gaze or steadfast attention on Him. Amen. Na ang Panginoon Jesus ay sentro ng ating mga buhay. Praise God. Ang kanyang katuruan, ang kanyang buhay, mga kapatid, ang blueprint ng ating mga panampalataya, that we must strive to be more like Him. Praise God. Hallelujah. Trust Him with all of our hearts. And His promise that He will sustain us. God is not just the author or the finisher of our faith, but He is the sustainer of our faith.
Amen. He will give us strength through our trials. And He gives us power to overcome whatever challenges na o spiritual struggle na maranasan natin sa ating pamumuhay. Amen. Kung tayo nandito mga kapatid na laging mayroong pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos, mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Because He is the true meaning and real purpose of our lives. But we should not be distracted that ang focus natin ay ang mga bagay sa ating kapaligiran. Amen. Praise God. We must have to look on the things that are looking not on the things which are sin, because the things which are sin are temporal. But we should look on the things that are unseen, because they are eternal. Praise God. Hallelujah. Praise God. Nasabi ng mga kasulatan na ang ating pananampalataya will sustain us to the end. He that endureth unto the end, the same shall be saved. Ang mga pagtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Praise God. God had started our faith nung tayo ay nakapakinig na kayong mga salita. Faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Pero ang pananampalataya na yun ay maghatid sa ating tungo sa pagtanggap sa Panginoon Jesus na siya nating tagapagligtas. Amen. Sabi ng mga kasulatan, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung faith natin maghatid sa ating tungo sa pagsisisi, sapagkat kung walang pagsisisi tayo, mapahamak din sa ganoong paraan. Pero kung tayo magsisi na lalapit sa Panginoon, ang saan pangako ng Panginoon na ang taong liko ay tatalikdan niyang kanyang masamang gawa, ang taong di matuwid ang kanyang masamang pag-isip at siya pagbaliklog sa Diyos. Amen. Ang Diyos na ating pinaglingkod ng ako na tayo kanyang patatawarin ng may kasaganaan. And that faith will lead us to receiving the name of the Lord Jesus Christ in water baptism. Sabi na po na sustan sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay mga maliligtas at hindi sumasampalataya ay parurusahan. And our faith will lead us to receive the Holy Spirit sa ating buhay upang maging lubos na tayo may panganak na muli, mga kapatid, papasok tayo sa kanyang kaharian. And it will still be our faith in God, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng kapangyarihan na mamuhay na matuwid at banal sa harapan ng Diyos, sapagkat kung walang kabanalan ay walang sino man makita sa Panginoon. Then our faith in God will cause us to endure whatever trials come our way. Praise the Lord, sapagkat ang nagsimulan ng ating pananampalataya ang siya rin tagapagsagdala at tagapagtapos nito. Praise the Lord. And our faith will lead us to faithfulness and serving God. Amen. Sabi sa Revelation chapter 2 verse 10, be thou faithful even unto death, and I will give you the crown of life. Kung tayo ay hindi manampalataya sa Panginoon, ang sabi doon sa Revelation chapter 21 verse 8, ang hindi mga sumampalataya, the unbelieving, ay kalapit doon sa gumagawa ng karumal-duman, sa lahat ng mga mamatao, sa mga sinungaling, mga kapatid. Ang sabi dito, sila ay mayroong bahagi doon sa dagat-dagatan na poy na naghiningas ng apoy at asol. But we thank God, mga kapatid, that God has started the faith sa ating mga puso, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. That we will continue from faith to faith. Amen. At tayo lalago sa Panginoon, line after line, from revelation to a deeper revelation of the things of God. Amen. And we have to fix our eyes not on things not seen, but on the things not seen. Not on things temporal, but on things eternal. Not on temporary earthly things, but on heavenly things. Praise God. Everybody say amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Katulad ni Moses, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 27, he forsook Egypt na walang pagkatakot sa puot ng hari, at siya nagtiis sapagkat nakita niya yung invisible. Amen. Our faith, mga kapatid, will cause us to see God who is invisible. Amen. Our faith, mga kapatid, ay nagpapahayag na God is not simply an illusion. Amen. It's not simply an imagination.
But through our faith, we know that God is real, mga kapatid, na siya ay tunay, na siya ay buhay. Araw-araw natin siyang nararanasan. Araw-araw natin siya nakakausap. Araw-araw na siya ay tinutulong sa ating mga panalangin. Araw-araw na tayo ay tinagabayan. Araw-araw na nakakagawa ng desisyon ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. We look not on things seen because they are temporal, but we look on the things that are not seen because they are eternal. Amen. Wala tayo Hallelujah. na po ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah.